Amen. God is good. Amen. Salamat po, Brother Max. Alam niyo po, alam ng Panginoon kung ano po yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, ibinigay niya sa atin yung message niya sa araw na ito. This is your day. Amen. Akin na po tinatawagan ang kanyang butihing lingkod, si Pastor Christopher Aguilar, para po sa isang powerful na message na bigay po ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po ba'y pinagpala? Amen. May request to the congregation na tayo po ay tumayo. And let's open our Bible in the book of 2 Corinthians, chapter number 6, verse 2. I remember, pinangaral ko na po ito 2009. And then after a year, pinangaral ko na naman. At mapalad kayo, this is the third time na nanawagan ng Panginoon that this is your day. Happy birthday po kay Brother Bong. But this is not only Brother Bong day. This is our day. This is your day. And this is my day. Amen. In the book of 2 Corinthians, chapter number 6, verse 2, ganito po ang pagkasabi. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngeni, ilyong, sa Bisaya, karon. Amen. Ano man po lingwahe, mga magulang at kapatid, ito po ang araw ng kaligtasan. Ito ang araw ng pagkilos ng ating Diyos. Ito ang araw kung saan ang Diyos na iyong sinasamba, siya'y kikilos sa iyong buhay. Amen. Palapakan po natin, Panginoon. Let's worship the Lord, church. Let's worship the Lord. Come on, church. Let's worship the Lord. Give your high praise. Give your high praise. Yes, Lord God Jesus. Jesus, Lord God Jesus. Lord God Jesus, we praise you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ang iyong kabanalan. Dinadakila, Panginoon, Lord God Jesus, ang iyong pangalan. Lord, kayo po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na nagpapabago ng buhay. Ang Diyos ni David, ang Diyos ni Paul, ni Pedro, Panginoon, Lord. Lord, ito po ang iyong mga lingkod na nag-witness sa iyong mga kabutihan. And we are living testimonies, Panginoon, Lord God Jesus. Lord, ikaw ang Diyos na nag-iingat. Ikaw ang Diyos na nagpapabago ng buhay. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin sa kabagbagaban, Panginoon Lord. Kayo ang Diyos na kami sinakluluan, Panginoon Lord God Jesus. Ikaw ang Diyos na di nagkulang. Ikaw ang Diyos, Panginoon Lord, na nagpabago kay ate, kay kuya. Kayo, Panginoon Lord God Jesus, ang lahat-lahat, Panginoon. Ikaw ang nagbigay, Panginoon Lord, ng trabaho. Ikaw ang nagbigay ng pagkain. Ikaw, Panginoon Lord, ang nagbigay ng lahat-lahat, Panginoon Lord God Jesus. And today, Panginoon Lord, this is your day, Panginoon Lord, na kumilos, Panginoon Lord, sa sambaang ito, Panginoon Lord. And this is our day, Panginoon Lord, to prove na ikaw, O God, Lord Jesus, ang nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. We worship you, O God, Lord God Jesus. We thank you, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. Ikaw ang aming dakilang guro. Gabayan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Praise God. Praise the Lord. Amen. You see, church, ang Diyos ay Diyos ng himala. Maniwala ka sa hindi, ang Diyos po ay kailangan natin. Ay, hindi tayo mabubuhay, mga magulang kapatid, kung wala ang Diyos. Hindi ka rin po magkakaroon ng hininga kung wala ang Diyos. Mapalad ka, mga magulang kapatid, dahil marami po ang nag-hope, marami po ang gusto sa pwesto mo ngayon na nakaupo sa iglesia. Marami ang gustong sumamba, pero hindi na nila magawa. May mga tao na hanggang ngayon nasa ospital, may mga tao nasa ICU, may mga tao na nasa prison cell, may mga tao ngayon, mga magulang kapatid, andusay o nakaiga sa kanilang mga igaan na may sakit at karamdaman.
And we are blessed church dahil tayo po ay malakas. Amen. Kailan ba natin pinasalamatan ng Diyos sa ating mga buhay? Lagi po kami nasa likod, mga magulang kapatid, and nakikita ko po ang mga tao kung paano sila magpuri sa ating Diyos. Nakikita ko kung paano sila pumalakpak at magpasalamat. Wala tayong gagawin sa langit, mga magulang kapatid. Lagi ko po itong sinasabi, kundi magpuri sa Diyos. Wala tayong gagawin sa langit kung pupunta ka man doon o hindi. Wala tayong gagawin doon kundi mag-worship sa Panginoon. Kung paano mo pinapalakpakan ngayon ang presensya ng Panginoon, ganyan din po 24/7 ang gagawin natin sa langit. Kaya I'm already encouraging ang mga kapatid na tayo po ay mag-worship sa ating Diyos. Nabigyan po natin ng kahalagaan. Amen, ang pag-worship sa ating Diyos. Dahil yan po ang sikreto kung paano po natin nakikilala ang Diyos. Amen. And the question is, mga magulang kapatid, ano ang pakay mo sa church ng Panginoon? Ito po ay napakagandang question. Bakit ka pumupunta every Friday sa church? Or Sunday, kung ano man pong day na gusto mo. Amen. It's up to you kung ano po yung mga reasons ninyo. Maybe some of the reasons kaya kayo pumupunta dito para lang makita si kumare, si pare, o kaya makita namin kayo ni pastor, makita kayo ni pastora, upang sa ganun absent or present ka, makita ka ng mga kapatiran, or maybe mga magulang kapatid sa ibang mga churches, in which thank God dito sa church, hindi po ito usong-uso, may mga business transactions sila, kaya every Friday, singilan dito, singilan doon. Yan po yung mga typical na ginagawa. But the question is, mga magulang at kapatid, pumunta ka ba dito upang makita mo ang bagong polo ni Brother Laverne o ang bagong miniskirt o ano pa po whatsoever ng mga sisters or what? Nagpunta ka dito, ano yung pakay mo? Nagpunta ka ba dito upang sa ganon masira lang yung oras mo dahil wala kang ginagawa? Pumunta ka ba dito sa church upang sa ganon makipagbeso-beso dahil may binili ka sa Gian ng bagong polo o bagong shirt or bagong makeup, na gusto mong ipakita sa iyong mga katabi. You see, church, you have to understand na ang pagpunta sa church is not an ordinary day. Pagpunta sa church is a big opportunity sa atin. If you only knew, mga magulang kapatid, ang pagpunta sa church, meaning, yan po ay blessing. Amen. Contrary sa ating pong kinaugalian, we can stay in the church for 1 hour. Tayo umupo, tayo mag-response please response, ito yung ating nakaugalian, di po ba? Kung ano yung sasabihin, babasahin na lang natin, peace be unto you. Yun yung nakaugalian natin. But the mere fact, mga magulang kapatid, ang kailangan po ng ating soul, we are churched in truth. Amen. Uhaw po ang ating kaluluwa. Amen. And we need God's word upang sa ganun tayo po ay makamove on sa buhay natin. Amen. Kaya the question is, nagpunta ka ba dito upang magpagalingan ng suot, magpagandaan ng makeup, magpunta ka dito upang sa ganon, makita ka o may namimiss ka kapatiran? This is not a social place kung saan dito po tayo nagkakaroon ng mga beso-beso or social gathering. This is a church. 2 or 3 gather together in my name, ang sabi ng ating dakilang Diyos na si Jesus Christ, then I am in the midst of them. Amen. So that means, mga magulang kapatid, marami kang mga gusto sa buhay. Marami kang mga naisin sa buhay. Maraming mga questions, most probably ang doctor hindi niya masasagot sa karamdaman mo. Maraming mga problema na dumadapo sa isip mo, mga magulang kapatid. At the end of this day, ikaw ay nandito, hindi mo pa rin alam ang purpose mo kung bakit ka nasa church. Amen. For the past 2 or 3 weeks, sa ating pong prayer warrior, napakalakas mag-move ng ating Diyos. Amen. And last Friday, you missed the best opportunity last Friday, overnight prayer warrior, mga magulang kapatid. Would you imagine 3 o'clock in the morning, kami po dito ay talagang umiiyak, talagang umiyaw. Amen. At talaga pong God really pour out His Spirit at marami pong mga sumisigaw, maraming mga nangyari during that 3 o'clock in the morning. At ang nasa isip ko, nagkaroon ako ng fear. Imagine 3 o'clock, nagsisigawan dito, parang may namatayan, may umiyak, may sumisigaw, Ang iniisip ko, baka yung mga tao magigising, at i-report tayo, yun yung nasa isip. But no, ang sabi ng Panginoon, go on.
Dahil nakita ko po kung paano kinover ng mga angels ng Panginoon ang lugar na ito. And then kinabukasan, tinanong ko si Sister Jem. Sister Jem, sabi ko, gumagawa po siya ng cake dahil anniversary nila ng kanyang irog. Sabi ko, Sister Jem, narinig mo ba ang iyawan, sigawan? Hindi po. Imagine, nasa baba. Ang Panginoon po, mga magol kapatid, siya po ang nag-iingat sa ating iglesia. Amen. Kaya hindi tayo natatakot, mga magol kapatid. And nakakalungkot nga, some of our brethren na-trap sila. Somewhere sa Manama, they cannot go to the church. Amen. And they're watching right now si Brother Jay sa ating live stream. They cannot move out, sa kanilang place. At mapalad kayo, mga magol kapatid, dahil hindi pa kayo natatrap. Amen. Yun po yung kinakatakutan natin, mga magol kapatid, that one day magising tayo for 45,000-50,000 people marerepatriated po sa Pilipinas. It will come to pass, mga magol kapatid, but because of you, because of us, pinoprotektahan po tayo ng ating Diyos sa lugar na ito. Amen. And I still remember, February 18, kung nakakataon nyo, birthday yata ni Pastor yon, tayo lang pong church na naka-open, the whole Bahrain, during the disaster. Ang church lang na ito ang naka-open. Sarado ang BCF, sarado ang evangelical churches, sarado ang Sacred Heart Hospital, Sacred Heart Church, lahat ng mga churches. Pero ang Great Commission, hindi po nasara. Amen. Because ang sabi ng Panginoon, even the gates of hell will not prosper sa church ng ating Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, this is your day. Amen. Praise God. Yung iba, hindi ko naman birthday. Nasa shock. But you will not be shocked, mga magol kapatid. Amen. Let's open our Bible in the book of John. St. John, chapter number 5, verses 1 to 9. Ito po ay napaka-typical. Lagi ko po ito sinishare sa pulpito ng ating Panginoon. And let's just examine the Word of God, mga magol kapatid. Bakit kaya tinawagan ang title na ito na This is our day and this is your day? Amen. Let's open our Bible in the book of St. John, chapter number 5, verses 1 to 9. Very familiar po itong verse na ito. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umaon si Jesus sa Jerusalem. Ang ating Panginoon po ay pumunta sa Jerusalem. In verse 2, sa Jerusalem nga ay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda. Lahat po magsabing Bethesda. Amen. Na may 5 portico. Verse 3, na sa mga ito ay nakaandusay ang marami sa kanilang mga may sakit. So meron pong Bethesda pool, isang Bethesda place na tinatawagan, at doon po ay maraming mga nakaandusay, ang marami sa kanila ay may mga sakit. Name it, lahat ng may sakit. May ketong, may galis, may alipunga, lahat ng sakit, nandun sila. I don't know why. Kung meron tayong babalbarin kung saan po nagtatagpuan ng mga Indian pana, Pakistani, Bangladesh, Sri Lanka, nandoon, sabi nga namin sa aming kasambahay na si Tess, yan ay nasa park, umupo doon, walang ginagawa. Kung saan sila po ay nag-gather together. But sa Bethesda pool, mga magong kapatid, meron po tayong special place doon kung saan ang lahat ng may mga sakit at karamdaman, may pilay, may ketong, may mga bulag, may mga pilay, mga natutuyo. So, they are gathering together in the pool of Bethesda. Amen. So, meron silang isang place kung saan sila po ay nagtitipon-tipon. Ito po ay mga meeting ng mga bulag, meeting ng mga pipi, meeting ng mga pilay. They are gathered together in this place. Bakit kaya? Amen. Bakit kaya? Sapagkat, verse 4, lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig, at ang unang manaog sa tangke pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. So that means pala may purpose sila kung bakit sila nagmi-meeting sa Bethesda pool. Amen. Meron pong isang anghel daw doon na dumarating at kinakalawkaw niya yung tubig. Amen. So yung tubig, kapag ka nag-wave, ang unang makakapunta doon. So race to ng mga pilay, race to ng mga bulag, race to ng mga bingi, mga utal, na may mga galis. So, nandun sila sa isang place. Nung dumarating ang anghel, ready, get set, go! Nag-uunahan sila. At ang una
sa lahat po ng may mga sakit at karamdaman, ang una po na makakalawkaw, ang makakapunta sa Bethesda Pool, siya ang number 1, siya ang panalo, siya ay gagaling. Amen po ba? I couldn't imagine mga magulang kapatid, sa place na yon siguro, fed up na sila sa mga doktor. Yung sakit nila, wala na pong kagalingan. I think, mga magulang kapatid, they are fed up. Wala na silang pera. Amen. Eh, anong ginagawa nila doon upang sila po ay mag-gather together? Ano po? Kung may pera sila, meron pa silang kakayahan sa kanilang mga buhay, they can provide, ano po, medical services. Punta sila sa health center, magbayad sila. But they have nothing. Hopeless situation ang mga sakit at karamdaman ng mga tao to. That's why ang tanging po nilang ginagawa, they will just stay there, ano po, for the rest of their day, ano po, for the rest of the day, and then they are looking for something na sila po ay gagaling. Amen. Again, I'm always telling you, desperate people will do desperate things, isn't it? May mga sasabihin ng doktor sa inyo, irreversible na yung cancer mo. Wala nang magagawa ang mga doktor. Sasabihin sa inyo ng doktor, ipa-Diyos na lang natin. Isn't it? Lagi natin naririnig yan. Hindi po ba? Pag terminal cancer, sino po bang may mga kapatid dito o mga magulang na may namatay na cancer? Amen. Di po ba nung una nyo narinig yun? Anong unang iisipin nyo kapag may cancer? Sinong unang iisipin nyo? Hindi si Brother Chris. Ang Diyos ang unang iisipin nyo, mga magulang at kapatid. Walang tao dito na kapag may mga terminal illnesses, ang Diyos hindi nyo iniisip. Kaya nga, I'm telling you right now, malakas kayo, bakit hindi nyo iniisip ang Diyos? Habang ikaw ay malakas, kailan ka ba magpapasalamat sa Diyos? Kapag mahina ka na, kailan ka maglilingkod sa Diyos? Kapag uugot-ugot ka na, ginagawa natin Diyos na fire extinguisher, that you will break this glass in case of fire. Ginagawa natin na SOP. But I'm telling you right now, mga magulang kapatid, those people na nakadusay doon sa Bethesda Pool, hopeless situation na sila. Amen. Wala nang magagawa ang mga doktor. Anong ginagawa nila doon maghapon? They are hoping that God will do something for them. Amen. Amen po ba? And now, let's go. Mga magulang kapatid, verse 5. At naroon ang isang lalaki. Wala po na-mention na name. Amen. Walang na-mention na name. But let's see, let's examine, ano po, ang kanyang close encounter sa ating Diyos. Mayroon po isang lalaki na may 38 taon nang may sakit for 38 years na may sakit. So most probably, hindi po ito inborn. Or most probably, kung inborn man to, mga magulang kapatid, he was suffering his afflictions for the past 38 years. Sino may problema dito for the past 38 years? Magsabing, praise the Lord. Sino may problema dito na 8 days pa lang, pero parang ang buhay mo, binagsakan ka na ng tadhana. Binagsakan ka na ng maraming mga problema sa buhay mo. 8 days pa lang. Ito, 38 years. Hindi 38 days, hindi 8 days, hindi 38 months, 38 years. Anong problema niya? Nang makita ni Jesus, siya'y nakahandusay at mapagpakalalang siya'y malao ng panahong may sakit. At sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Abay, nakahandusay doon. Paralyzed. Doon siya, paralyzed. For 38 years, he was burdened by someone. Kaya nga tayo na maraming mga bisyo sa buhay, mga magulang kapatid, tandaan mo, kapag darating ang araw, inom dito, inom doon, sigarilyo dito, sigarilyo doon, habang nandito ka, free ka sa iyong mga pamilya, nag-i-enjoy ka, darating ang araw, ang pamilya na iniwanan mo, kapag umuwi kang sila rin ang magsasuffer sa'yo. Kaya pangalagaan mo ang pamilya mo, mga magulang kapatid. Mahalin mo ang mga mahal mo sa buhay. Dahil hindi yung kabit mo ang tutulong sa'yo sa oras ng kagipitan. Ang may bahay, ang original, ang number 1 pa rin ang uwian mo. Eto, for 38 years,
Anong ginagawa niya? Nandun lang nakaandusay. Ayaw ko sabihin na si Jesus ay bulag. Nung dumating ang Panginoon doon, ang daming may sakit at karamdaman, may mga bulag, may mga pipi, may mga galis, siguro may HIV, may ketong na, lahat na, sabihin na natin lahat ng mga diseases, alam ni Lord. Pero ang Panginoon, napansin niya ang taong ito na 38 years. Nandoon, alam mo na, ano bang ginagawa niya sa Bethesda Pool? Anong ginagawa niya? Para gumaling. Para gumaling. Dumating ang Panginoon doon. Tatanungin ka pa ng ating Panginoon, ha? Nandoon, nakandusay, kinausap siya ng Panginoon. Gusto mo bang gumaling? Siguro, Lord naman, kaya ako nandito parang gumaling. Kaya nga, anong purpose mo sa church? Bakit ka nandito sa church? Ha? Anong ginagawa mo sa church? You know, ang church, mga magulang kapatid, hindi ko tinitignan o hindi namin tinatignan ng aming mga pastors kung maganda ang iyong kasuotan. Hindi namin tinitignan kung bago yung hairdo mo, bago yung makeup mo, bago yung ikaw mo, bago yung lahat, bago yung relo mo, bago yung bag mo. This church, mga magulang kapatid, we know. May problema si ate sa kanyang asawa for how many years? Nang bababae ang kanyang asawa. That's the reason why she's here. Si kuya hanggang ngayon walang trabaho. That's why he's still here. Si ate, kaya kasi nandito, ang kanyang anak hanggang ngayon nagda-drugs. Yung kanyang mga pinagpapaguran, nag-overtime na nga eh. Even Friday, magdamagan. Tapos paglabas, mami, wala nang pera. Bakit, anak? Di ba? Typical yan na problema. Saan mo makikita ang mga tao may mga problema, mga magulang kapatid? Saan? Sa church. Saan mo naman makikita ang mga may sakit? Ha? Sa mental? Ha? Hospital. Di ba? Pero huwag niyo kalimutan, ang church, ito yung place kung saan kailangan nyo ng rest. Come unto me, ang sabi ng Panginoon, those who have heavily laden, and I will give you rest. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mapalad kayo dahil yung kinaupuhan nyo ngayon, marami po ang gustong dyan sa upuan ninyo. Kaya nga po, kung nandito kayo, nakikinig, tapos yung isip nyo, nandun pa rin sa problema, this is not the place for you. Meron pong katabi ang Salmania, malaking PSY, psychiatry, ano po. So kapag nandito ka sa church, focus mo yung attention mo sa salita ng Panginoon. Focus mo yung puso mo, yung heart mo towards God. Amen! So anong nangyari? Ang sabi ng Panginoon, ibig mo bang gumaling? Abay, siguro, tanongin ng Panginoon, ibig mo bang gumaling? Bakit konti lang? You see, ang mga taong nasa church, sila po ang mga mabibigat ang problema. Ang nagpupunta sa church, kailangan nila ang Diyos. Brother, wala naman akong problema. Yun nga yung problema mo, wala kang problema eh. Yun ang problema mo, wala kang problema. Kaya nga may problema ka, o wala kang problema, ang church pa rin po yung place kung saan bibigyan ka ng rest ng Panginoon. Amen! What happened? Ibig mo bang gumaling? Imagine. Para nakita kang tumakbo ng 10 kilometers, ano? Tapos, sasabihin ni nanay, gusto mo bang inumin? You see, maybe. Ang sabi niya, para naman napaka-unfair ng Panginoon, parang hindi niya alam ang problema. Alam ni Lord ang problema. Ang problema, gusto mo bang gumaling? You see, kung gusto mong gumaling, mga magulang kapatid, that means, ito yung place kung nasaan ka. Kasi, mga magulang kapatid, marami po ang namamalimos sa Pilipinas. Kung kukunit mo yung mga statistics, gusto pa nilang namamalimos. Gusto niya. Bakit? Ang easy-easy lang eh. Maglagay ka lang ng mga kulit, tsaka kapag anong ganon, pupunta ka sa opisina, bibigyan ka pa ng stress, bigyan pa. Di mamalimos ka na lang.
Ayaw nilang maging magandang buhay eh. Why? Komportable na sila sa kanilang sitwasyon. I still remember in 1960s. Wala pa ako nun. Naalala ko lang yung kanta ng Green Day. Green Day ba yung kanta ng Wake me up one September ends? Green Day ba yun, no? Kasi sa Amerika, during the Vietnam War, mandatory, kapag 18 years old ka na, mandatory na papasok ka sa military. Mandatory. Kaya nga yung mga awit ng mga Green Day, sabi nila, wake me up when September ends. Kasi yung September, recruitment time yan. At dinamay ang mga Pilipino noon. Pag umabot ng 18, kahit na hindi ka nag-aral, pag 18, automatic, tuntong kanan. American, eh. Tapos pagpunta ng mga American dito sa baril, no? Parang mga Pilipino, ay, sagot na tayo po kama ko! Ganun pa rin ba kayo? Ha? Pag nakita ka Navy, ang gandang buhok, parang, ito yung sagot ko. Ewan ko, may mga isip tayo. Sorry kung yan po yung nagiging ugali ng iba. Akala nila, ang mga Navy, Air Force, Army, ang sagot ng problema ninyo. Pag uwi nyo sa Amerika, 2 pala kayo. O 3 pa kayo. Amen. Kaya maging maingat kayo, mga singles, ha? Hindi natin nakikita yung kayamanan sa mga ginto-ginto. Huwag kang masilaw sa mga ginto. Ano po? Amen. Maging maingat kayo. Yung may mga sawa, huwag na. Hindi kayo yung kinakausap ko. Yung mga singles. Single. Yung mga single. Okay. Tumingin sa akin si Brother John. Hindi, Brother John. Hindi ikaw. Amen. So, noong pong time na yon, may isang nakwento, isang veteran, ang ginawa niya, binungi-bungi niya yung kanyang mga ngipin. Kasi sa military, bawal ang bungi. Siyempre naman, no? Attention, nakaganon. Tapos, lahat puti yung ngipin. Tapos may itim, ano? Bawal! Para lang mag-get out siya sa ganitong problema. So, nung pong, natawag pa rin siya. Natawag pa rin. Eh, siyempre, proud siya na bungi eh. Bumagsak siya sa physical. Hindi dahil siya bungi. Dahil po flat-footed yung kanyang paa. Ay, yung flat-footed, yung clumsy. Kaya pag walang curvature yung paa ninyo, pag tumakbo kayo, ano po, madudulas at madudulas kayo. So, anong ginawa niya? Binungi niya yung sarili niya, hindi niya alam, babagsik din siya. You see, sometimes we are very comfortable sa ating situation. Amen. Kaya nga, ang tanong ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Amen. Ha? This is a powerful question. Na pag minsan hindi po natin naisip, pupunta tayo sa church, labas tayo sa church, pumapasok tayo sa church, ang problema mo, mapipahida. Still, pimos kilayani. Walang pagbabago. Why? Ang tanong kasi, gusto mo bang lumaya sa kinakalagayan mo ngayon? Gusto mo bang gumaling sa kinakalagayan mo ngayon? Amen. Amen. You can go to church na may infirmities and you can go out in the church with infirmities. If I were yung mga magulang kapatid, lagi ko nga sinasabi, kapag pumunta ka sa church, parang emergency room. Yung may urgency, pupunta ka sa church, umupo ka, Lord, I want something, Lord, gusto ko lumaya sa bisyo ko, gusto ko lumaya sa habibig ko, lumaya sa lahat ng mga bagay na mga ginagawa ko na hindi kagusto ng Panginoon. At kung yun yung gusto mo, ako, emergency doctor po ako. Papasok ang pasyente, lalo na yung mga sickle cell disease. Ayan, pag pumunta yan, talagang parang VIP sila. Dahil marami pong namamatay sa Salmanya ng mga sickle. Marami na rin mga addict sa morphine. Dahil siyempre, kapag may in-pain sila, morphine dito, morphine doon, morphine dito, morphine doon. Amen. I still remember si Afaf, naalala mo yan. Nagkamali po ang BDF sa kanilang pag-oopera. So dahil liabilities ng hospital ito, so lahat ng kanyang demand, binibigay. So papasok siya ng 6 o'clock ng morning, magpapa-morphine, tanghali, ng shift, morphine, evening, talaga po magsasawa ngayon po, binan. Humingi na sila ng letter sa headquarters ng BDF upang iban na tong babaeng ito. At ngayon, nasa Germany and then ngayon yata nasa Bangkok. See? Dahil isa ako sa mga nabibigyan ng morphine. Binigyan kami ng regalo nung kasal namin ni Sister Ann. Abay, gold. Sabi ko, hindi ko matatanggap ito. Talaga pong nireject ko. And then sabi ko, hindi ako masusulan. And then dahil po siguro natuwa siya dahil sa morphine, pinilit-pilit pa rin nilang, okay, sabi ko,
And then binigay ko sa akin, nandun pa ba yun? Engagement. Engagement rin pala yung binigay, no? See, mga magulang kapatid, some people, ginagawa po nila ito upang sa ganoon, they will be in their comfort zone. Amen. Hindi po nalulugod ang Diyos sa mga ganyang bagay. Kapag gusto mong lumaya sa maling relasyon, tapusin na. Kung gusto mo na mawala yung sakit at karamdaman, tapusin na. Kaya kapag pasok mo sa emergency, ano po, yung mga may sakit, lalo na yung mga renal colic, yung may mga bato sa bato, pag mo talaga pong masakit yan, ano? Pag lumabas sa emergency, parang walang nangyari. Amen. Kasi may ginawa. At hindi siya pumunta sa giant, hindi siya pumunta sa anumang pong lugar, pumunta sa right place. Because he was expecting something na at the end ng kanyang yung kasakitan, lalabas siya na may kaginhawahan. And this church, mga magulang kapatid, more than pa sa ospital. May problema ka sa pera, may problema ka sa asawa, may problema ka sa anak, may problema ka sa pera. Lahat nandito sa church. Pagpasok mo dito, mga magulang kapatid, make sure paglabas mo, ikaw po ay may kaginawaan sa iyong mga buhay. So what happened? What happened? For 38 years, 38 years, would you imagine? 38 years, nagsasuffer siya na nandoon sa Bethesda pool. So anong tanong ng Panginoon? Gusto mo bang kumaling? Lord, alam mo naman nandito ako ng bagay ko. Yun nga po nandito ka nga sa church. Ayaw mo naman gumaling. Why? Because your need, maybe it's not like urgent need. Di po ba? Kaya nga meron kaming triage system Alam mo yung triage system sa emergency room? Category 5, 4, 3, 2, 1. Kapag pumunta doon ng 1, that means namamatay na yung pasyente, gasping na lang. Number 2, malapit nang mamamatay. Number 3, dapat tinitingnan namin yan within 30 minutes. Number 4, walking patient. Number 5, yung mga pwedeng maghintay ng 2 oras. Sa buong mundo, should I say, maganda yung trial system ng Canadian na ito. Dahil I remember yung aking brother-in-law sa Ireland, wala silang trials doon, because Irish people, iba yung kanilang mindset. Meron akong brother-in-law doon, masakit yung ulas, severe headache. Pinaupo doon, binigyan siya ng 2 Panadol. I don't know, 2 or 1. After 2 hours, 3 hours, hindi pa rin siya natatawag. 4 hours, umabot siya ng 6 hours sa emergency room. May napansin siya. After 5 or 3-4 hours, wala na sakit yung ulo. Kaya nung tinawag siya ng doktor, wala na sakit, binigyan mong Panadol. They are categorizing patients according sa severity. Isn't it? Ito siguro, itong lalaking ito, nakaandusay siya ganon, kahit nandun ka, nasa church ka, kung hindi ka naman seryoso sa sitwasyon ng buhay mo, hindi ka mapapansin ng Diyos. Kung nandito ka sa church, pa-beauty-beauty ka lang, pagandaan, pasosyalan, pabonggaan, that means you don't need God. You don't need God. Pero nandito ka, San si Pastor, kailangan ko po yung asawa ko ng babae. yung anak ko nagdadrugs. Wala pa rin matrikula. Makikita mo yan. Nandito. Sister ko, kaya nga sister ko, nakita ko na naman, mapula naman yung mata niya. Umiyak na naman See, pag mga testimony nandito, pag napupuri sa Panginoon, yes Lord, yes Lord. Tapos, ngingiti. Di ba? Parang bipolar, no? Bipolar, yung bipolar. Schizophrenic pasyente. See, huwag kang mahiya. This place is your place. And this day is your day. Ibig mo bagang gumaling? Ang sabi po ng isang simple question. Gusto mo bang gumaling? Amen means yes. Right? Anong tanong ng Panginoon? Yes lang or no, di ba? Huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Gusto mo bang gumaling? Yes! Again. Sagot lang, yes or no, hindi amen.
Gusto nyo bang gumaling? Yes! No, maliwanag. Kasi yung amen, medyo, yung amen, may nagsasabi, amen! May nagsasabing, amen, nagda-doubt. So, yes or no lang. So, ano yung expectancy sa sagot ng taong ito? Yes or no? Sabi ng Panginoon, ibig mo bang gumaling? Imagine, ang Diyos na mismo ang nagtanong sa'yo. Anong sagot niya? Verse 7. Opo. Hindi. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit. Anong sinagot niya? Opo, gusto kong gumaling. Hindi. Tinanong siya ng Panginoon, pero ang sagot niya, excuse. Ang sagot niya, blaming others. Tanong lang ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Kasi po, yung asawa ko, naglalaki, kaya ako magbababae. Gusto mo bang gumaling? Hindi, Lord, kasi, Anong sagot niya? Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoon, ay nagkalusong na muna ang ibabago sa akin. Ang tanong ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ang tanong ng Panginoon, gusto mo bang lumaya? Ang tanong ng Panginoon, gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo ba na ikaw ay maligtas? Gusto mo ba na ikaw ay laging malusog at malakas? Yung iba, Lord, gusto kong lumingon, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos, whatever, di ko alam kanta yan. See, it's obvious, mga magawang kapatid, that you have some issues today. It's very obvious that you need some answers in your prayer today. And it's very obvious that you need to be released from addiction. Amen. Now, the question is, gusto mo ba talagang lumaya? Yes. Kaya, ang Panginoon, sigurista. Tinanong niya, gusto mo bang gumaling? Ang sagot niya, kasi po, yung wala pong nagbubuhat sa akin. Kapag po, kinakalawkaw na yung tubig, kumukusad ako, pagdating ko po doon, may nauna na sa akin. For 38 years. Alam na niya pala ang sagot ng kanyang problema. Anong problema niya? Walang nagbubuhat sa kanya. Ang problema niya, may naunang kumakalawkaw sa kanya. For 38 years. Di pumunta ka na doon. Umusad ka na, di ba? Ilang araw lang yun? Isang araw lang yun. Alam mo naman ang problema. Alam mo naman ang solusyon ng problema mo eh. Di ba? Actually, hindi mo naman nakakailangan dapat na maging hyper. Alam mo naman eh. Kung si Abdullah o si Muhammad o si Khalid ang problema sa buhay mo, kalas. Hindi siya ang sagot ng problema mo. Kasi ang ganda ng bigote niya, pastor. Tsaka may pera. So maging clear po sa atin, mga magawang kapatid. Tinanong siya ng Panginoon, but he have some lame excuses. Nag-excuse siya, hindi niya sinagot ang Panginoon kung gusto niya lumaya. Pero I have good news tonight, brothers and sisters. So today, ang Panginoon hindi na po siya interesado sa mga excuses mo. I don't know for how many years, how many months, how many weeks, or how many days you are suffering right now sa inyong buhay. I don't know kung kailan na po ang problema na yan. You have some issues today. That's the reason why you are in this church. Meron kang pinagpipray na hanggang ngayon, di pa nilulutas ng Panginoon. Meron kang problema na hanggang ngayon, wala pa rin po sagot ang Panginoon. That's the reason why you are here in this church. To be honest, because you have some issues. I have some issues. Amen. Meron po tayong mga problema. Kaya nga po tayo nandito, sama-sama eh. Hindi po ba? Tayo may sakit, may mga bulag sa katotohanan, may mga utal, may mga bingi, may mga pilay, may mga salitataman. Spiritually speaking, lahat tayo may mga problema. We have some afflictions, mga magawang kapatid. May sakit sa puso, ang inyong pastor. May sakit sa paa, ang inyong pastor. May sakit sa mata, si sister. Lahat po may mga issues tayo, isn't it? Now, the question is, do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? Amen. Amen. Yes, amen.
Amen. Yes, amen. Sigurista yan. 100%. So what happened, mga magulang kapatid? Marami siyang mga excuses. Pero ang Panginoon, hindi na po siya interesado sa excuse mo. Ano man ang mga excuses mo, ang sabi ng Panginoon, this is your day. Sinabi sa kanya ni Jesus, rise up, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kailan, Lord? Kailan ko gagawin ito? Bukas? Or do I need to wait another 38 years? So it's up to you. So anong ginawa? Verse 8, 9. At pagdakay, gumaling ang lalaki. Anong ginawa? At binuhat ang kanyang higahan at lumakad. Hindi siya lumakad muna tapos binuhat niya. Anong nangyari? He was obedient in the Word of God. Ang sabi ng Panginoon, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Anong ginawa niya? Nagtindig, gumaling. Binuhat at siya'y lumakad. That means, obedient siya. Hindi siya lumakad muna, siya'y gumaling at binuhat. You see, 50 pills. Hindi naman po yung bahon ko. See, butas yung ano ko. Butas yun. Hindi, 100 pills ito, 100 pills. See, church, maging obedient tayo sa salita ng Panginoon. Hindi siya after kung ano yun po yung inyong mga excuses. After ng Panginoon sa issue ng buhay mo. After si Lord sa buhay mo. Kaya yung mga panauhin natin ngayon, I hope this is not the first time na makakasama namin kayo sa gawain. You cannot find, hindi po namin tinataas ang church na ito, tinataas namin si Jesus Christ sa church na ito. But in this place, mga magol kapatid, makakita po tayo, mararamdaman natin yung peace na bibigay ng ating Panginoon. See, marami ang naliligalig sa oras na ito. Marami ang nag-iisip because we are now in the tribulation time, mga magol kapatid. When they declared last March 13, 2013, si Petrus Romanus, mga magol kapatid. And ngayon, ang Pope po, nagpupunta na siya sa iba't ibang places. Ano po? Ito na po yung mapanghanib na sa history ng tao. Because he was being prophesied na siya na lamang ang last na Pope before na darating ang Panginoon. But anyhow, ano man po mga issues yan, mga bagong kapatid, you have to prepare yourself. Amen. Make sure na tayo po ay ganap, tayo po ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. We have some issues, we have some problems, mga magol kapatid, but I'm telling you right now, those issues, matagal na pong tinitignan ka ng ating Panginoon kung paano mo i-handle yung situation. It's up to you kung yan po ibibigay mo kay Lord or you will keep it with you. Ang tao na hindi nalulunod, lagi ko nga sinasabi, pag yan po ay nalulunod, nakita nyo sa ABS-CBN, yung nakuhang footage, na kumakain pa lang, sa kasagsagan ng sa Aurora, River, Aurora, something, kumakain pa doon, sumasayaw-sayaw pa siya, ganun. Then dumating yung kinakatakutan nila. Ano po yun? Yung taong yun, habang sumasayaw, hindi niya naisip, in front of her, yung delubyo! Hindi siya urgent o hindi mo makikita na nababangabag siya amidst of those trials na dumarating sa buhay niya. That means hindi niya kailangan ng Diyos. Sumasayaw pa rin siya. And then, nung dumating na yung malakas na tubig, nakita sa footage kung paano po talagang niluha siya ng putik. At after 2 days, nakita siya patay. See, mga kapatid, we have to make serious sa ating pong buhay. Pupunta ka sa church hindi para magpagandaan, para pabonggaan. Pupunta ka sa church because you need something from God. Amen. For 38 years, this man, for 38 years, nakadusay siya doon. Anong ginagawa niya doon? Nag-check ng attendance. Ay, pare, kumusta? Pilay ka pa rin? Ay, mare, kumusta? Bulag ka pa rin? Remember, you are in the church of God.
Ay, pupunta ako kasi may birthday. Ay, pupunta ako dahil na-invite ako. Pupunta ako kasi wala akong basketball. Pupunta ako. Ang dami mga excuses. Pero napakagandang pagmasdan na nandun ka sa Bethesda pool, na nandoon ang Panginoon. Nandito ka sa church, kasama mo ang Panginoon. Napakasarap. Walang ibang kagalakan na mararamdaman natin kapag tayo nasa Diyos. And last verse, before mag-end, I just want to share to you last Friday yung aming pong verse. Amen. Look at this scenario, mga magawang kapatid, ang ating Panginoon. In Mark chapter 6, verse 54 to 56, before tayo mag-end, about kay Jesus Christ. Tingnan po natin kung paano po thirsty, they are hunger, sa salita ng Panginoon ang mga tao during their time. In verse 54 ng chapter 6 to 56, at paglusad nila sa daong pagdakay, nakilala siya ng mga tao, nakilala po nila si Jesus Christ na pumunta sa isang place. Amen. At nang malibot nilang nagtutumulin ang buong lupaing yaon, at nagpasimulang dalin sa kanya ang mga may sakit na nasa kanilang higaan, saan man nila marinig na naroon siya. Imagine, ang kanila pong mga may sakit at karamdaman sa kanilang may bahay. Sino pong may mga kamag-anak dito na mga bedridden? Bedridden. Sister, kayo lang po. May mga bedridden sa kanilang mga magulang, lola, lolo. Alam niyo ba kung paano, gaano kahirap mag-turn, tapos maglinis ng mga bed sores? Mag-check ng blood pressure, mag-ano po. So when they heard na si Jesus Christ ay darating sa lugar na yon, anong ginawa nila? Kinuha nila mga bed at nilagay po nila sa tabing streets. Because they don't want to live sa kanyang mga ganyang buhay. Hindi po ba? Ayaw po natin na nahihirapan yung mga mahal natin sa buhay. Ayaw natin. Kaya it's time for us na ilapit natin sila sa Diyos. Or most probably, ikaw ang may problema, kaya ilapit mo yung sarili mo sa Diyos. So, anong ginawa nila? Sa lahat po, dako na mapunta ang ating Panginoon, nagsimula silang dalhin ng mga may sakit na nasa kanilang higaan, saan man nila marinig na naroon siya. Imagine kung saan may gawain, may prayer warrior, may Bible studies, lahat ng gawain, nandun sila, ayaw nilang mag-absent. At dinadala na nila yung mga may sakit, na may mga higaan. Imagine, ang daming mga bed na nandoon sa aisle. Hindi yan ospital, isang lugar lang yan sa kanilang labas ng bahay nila. But they want to be, what? To be healed. In verse 56, at saan man siya pumasok, ito na, sa mga nayon o sa mga bayan o sa mga bukid, ay inilagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at ipinamamanik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit. Imagine, maipo lang or madampi, yung kanyang laylayan ng damit niya, madapuan lang po yung mga may sakit. Yun yung kanilang faith, At ang lahat na nagsihipo sa kanya ay pawang. Sigaling! Meaning, they need Jesus Christ more than anything else. Kailangan mo si Jesus Christ. Wala kang magagawa sa sarili mo. You need Jesus Christ, church. You need the Lord. And there's healing power in the touch of Jesus. Kaya bukas ang church. Kung may mga problema tayo, lumabas na tayo sa ating mga kulungan. Lumabas na tayo sa ating mga comfort zone. Ano expect mo? Pupunta pa ba si Lord Jesus? Kakatok muli sa bahay mo? Kumakatok na siya sa puso mo. Saan man siya pumasok? Baka pumapasok lang si Lord sa bibig mo Or bumapasok lang sila sa periphery ng utak mo. Yung worst scenario, papasok sa iring mo at lalabas dito pagtapos ng gawain. Tatanong mo, anong message ni Pastor ngayon? Basta naalala ko yung bungi. Yun lang. Yun lang naalala mo? Oh, bakit?
Kasi may inisip ako, ang dami kong problema. Ang problema ko pera, problema ko ganito, problema ko ganyan. Hindi ako nananalo sa loto hanggang ngayon. Ubus na yung pera ko. Nandun ka na nga sa best place eh. Nilalapit na nga nila kay Lord. So, anong gagawin mo? Lapit mo kay Lord. Saan man siya pumasok, make sure pumapasok si Lord sa puso mo. At pumapasok ang Panginoon sa puso mo. Pag normal sinus, labdab, labdab, labdab. Pag pumasok sa puso mo, yung salita ng Panginoon, yung puso abang nagpapump yan, tinutulak yung Word of God. Saan? Sa lungs mo, sa isip mo, even sa kaduluduluan ng iyong daliri. Sinusuplayan ng Word of God. Kaya anuman ang dumating sa iyo, ilalayo ka ng Panginoon sa digma. Ilalayo ka ng Panginoon sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Ilalayo ka ng Panginoon sa mga problema, sa anumang mga bagay. Why? Dahil habang pumipintig ang puso mo na hindi nagpapahinga, buhay ang Diyos sa buhay mo. Matulog ka, pahinga yung isip mo. Pero ang puso mo, kahit na natutulog ka, buhay pa rin ang salita ng Panginoon sa buhay mo. This is your day, church. This is my day. And this is our day. Let the Lord speak to you right now. Ilabas mo sa comfort zone mo ang anumang problema mo right now. Ang sabi, lahat ng may mga sakit sa bahay, inilatag na nila sa streets. They don't care. Kahit na nangangamoy o anong itsura ng may masakit. Ang pinaka-importante, yung pinaka-best opportunity na daraan ng Panginoon sa lugar na ito, it's once in a lifetime opportunity. And this church still ay nakatayo. And this is your opportunity. Not tomorrow, not next week, but today. Now, if God will ask you, are you ready to leave your comfort zone right now? Are you willing to be set free? Are you willing? Wala pa ako sinasabi. Are you willing to get well? Ano pang ginagawa nyo? Kaya nga tinanong ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Parating na nga ang Panginoon sa kanyang kalagitnaan, nandun pa rin yung lalaki. Nakaganon. Ewan, napipicture para palagay sa Facebook. You see, church, walang mahirap kay Lord. A simple instruction. Magtindig ka, buhatin mo yung higaan, and walk. Sino hindi makakagawa nun? Ha? Ano man klaseng problema na meron ka, tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Walang mangyayari sa'yo kung paika-ika ka lang sa problema. Kaya nga, yung mga tao na hanggang ngayon, nakababad pa rin sa problema, nag-enjoy na sila. Babad sa problema ko. Babad. Hindi yung babad kay Lord. Nag-enjoy na eh. Numb. Yun ang pinakamahirap, mga magulang kapatid. Yang sakit sa spiritual, kapag numb ka na, yan ang pinakamahirap na i-reverse. Na-ignore mo na yung gawain. Friday, so what? Friday, sino mag-message kayo? Numb. May live stream naman, magla-live stream na lang ako eh. Numb. Gumagawa na silang kasalanan, talaga sinasadya na. Numb. Wala nang pakiramdam spiritually. Are you numb, church? Naalala nyo yung mga diabetic neuropathies? Napuputol na yun ng mga paa. Why? Kasi numb na yung kanang mga paa eh. Pag natisod sila, hindi nila nararamdaman na may pako na pala. Isang buwan na. Why? Because they're numb. Ang tanong,
Do you want to get well, church? The Lord is here. The Lord is here. The Lord is here. If you are willing to be set free, you can move forward from your comfort zone. You can move forward from your comfort zone. Come on, church. Come on, church. Let's worship the Lord. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Rise up ang sabi ng Panginoon. Buhatin mo yung higaan mo. And walk. And walk. And walk. Walk, walk, walk. In the righteousness of God. Sabi mo lang, ayaw ko nang higaan ko ito, Lord. Ayaw ko nakababad sa kasalanan. Ayaw ko na, Lord. Ayaw ko na. I want to be set free. I want to be set free.